Okay, so dito sa ating PE, ayan, record ko na kasi siya eh. So dito po sa ating PE, ay syempre sa Unit 2 pa rin, lesson number 1, characteristics of a good sports official. Ayan, so check natin yung ano no, yung page kung saan kayo magi-start. So, ayan, Mapping My World 9, lesson number 1, characteristics of a good sports official. Ayan. So dito po magi-start yan sa page 250. So meron kayong counting babasahin on how to become a good sports official. Okay? Sports officiating kasi tayo. Eh. Okay, so meron tayo dyan fundamental aims of sports officiating, ano yung goal, bakit tayo mag-officiate, tapos components for effective officiating, so ano yung mga dapat nating gawin para tayo ay maging effective uh, officials. Okay, so after that, common characteristics of sports officials. No? Ano ba yung katangian? So dapat confident tayo, consistent tayo, no? Decisive, ibig sabihin, meron tayong desisyon na pag nakita natin, yun talaga yung nakita natin. Okay? Enjoyment. So kahit nag-officiate tayo, nanonood lang tayo, ay dapat nag-enjoy tayo. So integrity, no? Hindi yung bias. Ayan, judgment, marunong humatol kung tama ba talaga yung hinatol, kung in or out ba, something like that. Poise, syempre, di ba? So tayo ay sports official, so dapat tayo ay mayroong poise. Okay? Hindi naman pag sinabing poise ay macho, sexy, so hindi ganon. So dapat may tindig, kumbaga. Okay. Syempre meron din tayo dapat rapport. So kapag sinabi nating rapport, ito yung parang friendly ano natin, yung pakikitungo natin sa iba, no? Rapport. Okay, so for your activity in PE, so eto siya. So you have to cut out pictures. So syempre pag wala tayong makikitang pictures, so po pwede naman mag-print if ever, no? So you have to cut out pictures of different well-known sports officials, no, yung kilala. Local man yan or international from different sports. So kayo nang bahala dyan. So write something about each one below his or her picture. Okay? Ito yung parang ginagawa natin na ano, magte-take down kayo kung sino-sino sila and then the same time ay maglalagay kayo ng at least 3 to 5 sentence description. So ganun lang po siya kasimple. Okay? Pwedeng sa paper, sa intermediate pad, or pwede rin naman sa bond paper kung gusto nyo. Okay? So yun lang po yun. Okay? So no need na pong sagutan tong page 254. Tsaka itong page 255. Okay? So that's for PE. So idudugtog ko na rin yung sa health. Total maikli lang naman siya. Yan, para isang recorded video na lang tayo. Yung sa health natin, okay, yung sa health po natin ay dito po kayo mag-start sa Unit 2, Lesson 3, Adverse Effects of Prohibited Drugs. Okay, so pagka inopen natin siya, so dito siya makikita sa page. Yan, loading po ba po? Ayan. So dito po siya sa page 352 of our ebook. Okay, so diyan po siya mag-start, no? So adverse effects of prohibited drugs. So ano ba yung epekto talaga? No, let's say for example, we have amphetamines doon, symptoms of use, tapos kung ano yung risk kung sakali patuloy tayo sa paggamit ng mga amphetamines. Okay, opiates, katulad halimbawa ng heroin, tsaka ng opium. So ano ba yung pag gumamit, ano ba yung symptoms noon, ano ba yung kahihinatnan kung sakaling napasobra. So ganun din pagka gumamit ka ng cocaine, no? So meron diyan epekto at syempre yung matinding epekto. Ito pala yung symptoms, sorry.
inhalants, halimbawa nakaamoy tayo, etc. etc. Kagaya halimbawa ng thinner, ng kung ano-ano. So ano yung simptomas pagka tayo ay naapektuhan na? So andito pa rin siya. At yung matinding pangyayari kung sakasakali. Sedatives, ganun din, ano? Katulad ng mga tranquilizers, tsaka ng barbiturates. Ano yung possible na simptomas yan? Andito siya, naka-indicate. At yung possible din na mangyayari, no, yung matindi, pagka tayo ay nasasobrahan sa mga bagay na ganyan. Okay, yung hallucinogens, syempre alam naman natin yan na klase ng substance na kung saan ay pag nag-take, so syempre kung ano nakikita. So, ano yung simptomas pagka gumamit tayo niyan. At ano din yung possible na mangyayari, yung pinakamalalang mangyayari kung sakasakali. Okay, substance natin, designer drugs, kagaya ng China White at saka na ecstasy. So ano yung possible na magiging simptomas pagka nag-intake ang tao niyan? At yung malalang possible na mangyayari pagka napasobra sa pag-intake ng mga bagay-bagay na ganyan. At ang pinakauli, syempre yung marijuana. Ano ba yung sintomas kung sakasakaling magte-take ng marijuana? At syempre, yung pinaka-risk niya, no, yung not physically addictive but many cause psychological. So yun yung magkakaproblema pag sumobra sa paggamit ng marijuana. Okay? Hindi man siya kita physically, pero psychologically, dun ang tama niyaan. Okay? So, ayan. So, for your activity, ito ay individual na lang. Pwede naman siya sa paper. Okay? On page 355. So, pag halimbawa ang isang tao ay gumamit ng cannabis, ng opiates, tsaka ng amphetamines, ano sa tingin niyo yung magiging physical appearance niya? So, i-describe niyo siya. And then sa tingin niyo, ano ba yung possible na behavior? So kung hindi naman tayo aware, so kung ano ang physical appearance niya, tsaka sa possible na behavior niya, so pwede tayong gumamit ng YouTube para at least nakikita natin, yung pala yung kanyang, yung pala yung magiging itsura niya pag siya pala ay gumamit ng cannabis, ng opiates, tsaka ng amphetamines. At ito pala ang magiging behavior niya o yung mga galawan niya pagka gumamit siya nitong tatlong substance na to. Okay? So that will be for health. So yan po siya. Okay. At ang pinakahuli na sasagutan ay ito po nasa page 356, yung evaluation, tsaka yung values integration. Okay. So, yun lang po siya. Okay. May tanong po ba? Okay. Sa paper lang po yan.